katanungan, naging sugar mommy ka na ba? Ano ba ang kwento dito? Okay. Tito Boy, ito po hindi ko nilalahat ang lahat ng artista. Alam ko maraming mabait dyan at alam ko maraming iba. Pero opo, proud sugar mama, baklang-bakla to. Yes. Okay, paano ba? I mean, katiting lang. What is the story? Naging boyfriend mo? Nanliga? Ano ba? Hindi ko naging jowa. Yun nga masama. Pero okay naman ako kasi mapagbigay talaga ako, Tito Boy. Mapagregalo ako and Ano-ano ang mga niregalo mo? Para lang maunawaan namin yung konseptong yan. yung relo kasi hindi ko na niregalo kasi parang sobra ka naman. Kapatid ko muna unahin kong bigyan ng relo bago ikaw. Pero may balak ka? Hindi, nanghingi Okay. Ka. Ano pang mga hiningi? Wala, mga branded, ganyan, di ba? Pero yung dati naman, yung XX na parang landian and all, more on mga pagkain, gas, ganyan, pera, pang-allowance, di mo kaya allowance. Hindi ko siya gano'ng kagwapo. Okay. Pero nagbibigay ka. Bibigay ako, syempre. Ganun ka talaga umibig. Akala ko kasi mapuputulan siya ng kuryente. Kala ko Ayun. may mangyayari sa kanya pag di ko nabigyan ng allowance. Kaya yun. Nagbibigay ka ng allowance? Hindi naman monthly Minsan lang. Mga every 3 months. Oh babe, ubus yung pera ko. Ito. Ito yung dati. Pero yung Dati. huli, Yung huli na... mga branded na. Yung Pamahal na ng artista. pamahal. Yung isa kasi hindi artista. Okay. Ito po, artista yun. Naghingi ng parang watch, tapos mga regalo. Hindi naman, parang, ang ganda ng watch na to, ano? Titingin-tingin ka pa sa akin. Kala mo, bibilang ka ta? So mga kahabibi, proud sugar mama talaga si Miss Ebana. So para sa akin kasi mga kahabibi, hindi kasi sukatan yung pagiging sugar mama mo or sugar daddy mo. Nakadepende po kasi yan kung sino po yung mayroon, kung sino yung nakakaluwang, at of course, hindi porket sugar mama ka, hindi porket sugar daddy ka, talagang ibigay mo lahat. So, it depends din po sa pangangailangan kung sino yung walang-wala. So, sa mga treats, sa mga gala, sa mga may sitwasyon talaga na mapagkakamalan kang sugar mommy or sugar daddy dahil nga ikaw yung mayroon. Pero, at the end of the day, mayroon talaga yung mga bagay na may red flag na salungat sa iniisip mo. Kasi minsan din kasi kahit na mayroong pera yung guy or mayroong pera yung babae, nagdidepende sila, dahil mayaman to, dahil may kaya to, dahil may pera to. Kaya nagdidepende sila sa taong yun. Yung hindi mo na sabihin pero nagigits mo na sa mga mata nila na kailangan nila ngayon, di ba? Di ba? Tingnan mo si Miss Ebana, talagang nagigits niya kaagad. Ano ka? Mas bibilhan ko pa, mas unahin ko pa yung kapatid ko bago ka bibigyan kita ng relo. Ano ka? Bibigyan kita ng branded bag, mas unahin ko pa ang pamilya ko. So, mga ganung bagay mga kahabibi, nakadepende po yun sa sitwasyon kung kailangan na kailangan talaga ng partner mo ng tulong. So, pero kung alam mo naman sa sitwasyon na alam mong nakakaluluwang yung dapat tulungan, maano ka na, mawindang ka na kasi iba na yun, hindi na yun pagmamahal. So para sa akin, hindi po sukatan, wala pong masama maging sugar mommy, sugar daddy. Kasi sa atin mga kahabibi, kaya tayo pinagsasabi na sugar daddy dahil ikaw yung nagbibigay. Kaya napangalanan ng sugar daddy kasi ikaw yung nagbibigay. So para sa akin, sa sitwasyon na yun, may kanya-kanya po kasi tayong opinion, depende po yan sa sitwasyon. Sa sitwasyon na walang-wala yung partner mo, so ikaw yung nandyan, ikaw yung tutulong syempre. Pero pag alam mo naman yung partner mo nakaluwang-luwang na at ganun pa rin yung rotation niya na parang ginagatasan ka lang, iba na yun, red flag na yun mga kahabibi. So kailangan lang talaga ang mga ganitong bagay maging wise ka. Hindi puro pagmamahal, dapat maging wise ka rin, maging practical ka pa rin. At of course, isipin mabuti na bakit ba kayo nagtatagal, di ba? Bakit ba
ang naging ganito yung sitwasyon, parang sit up. Pero pag naunawaan mo na yung bawat isa at naintindihan mo na at naliwanagan ka na, na parang nahimasmasan ka na, natay ka, red flag na to, hindi na to normal. So ikaw na mag-choose kung live it or take it or live it. Yun lang mga kahabibi, dapat love lang tayo. And of course, lagi kong sinasabi na wala pong masama maging sugar daddy or sugar mommy kasi depende po yan sa sitwasyon mga kahabibi. Depende talaga. Minsan naanuhan ka lang yung parang na ano ka lang na pangalan na sugar daddy or sugar mommy dahil nga ikaw yung mayroon. Pero pag alam mo naman sa sitwasyon na hindi nagbabago yung partner mo, kahit nakaluluwang na siya, kahit may trabaho na siya, kahit may pera na siya, ganun pa rin ang rotation. Iba na yan mga kahabi.